What's up mga kaibigan, kamusta? Muli akong nagbabalik, ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang action, adventure movie na pinamagatang Bionic. Nagbubukas ang pelikula noong 2035, kung saan makikita natin ang isang lalaking nagngangalang Attila. Mayroon siyang prosthetic na mga kamay, at kung kailan pumasok siya sa isang bangko, tumunog ang metal detector. Ipinaliwanag ni Attila na mayroon siyang titanium sa kanyang mga kamay at ito sa wakas ay nagdala sa kanya papazok. Naglalakad siya sa isang locker room na naglalaman ng 3 locker dala ang kanyang pangalan. Binuksan niya ang mga ito ng paisa-isa, inilabas ang ilang bahagi ng Bionic, at pinagsama-sama ang mga ito bilang isang braso. Pagkatapos ay tinanggal ni Attila ang kanyang prosthetic na braso at pinalitan ito ng Bionic. Nang makita ito, nagsimulang magpanik ang gwardya at nag-alarm, ngunit mabilis na kumatok si Attila, wala siyang malay. Maraming mga gwardya ang nagpakita, ngunit madali niyang pinatay silang lahat. Ito pala ang Bionic, ang braso ay nagbibigay sa isang tao ng higit sa tao na lakas at kakayahan. Natuklasan natin na totoo si Attila. Ang misyon ay magnakaw ng isang batch ng mga diamante mula sa ibang locker na madali niyang nagagawa. Ngunit hindi nagtagal, siya ay malubhang nasugatan nang barilin siya ng mga pulis ng maraming beses. Sa kabila ng kanyang kalagayan, nagawa ni Attila na makatakas sa labas, kung saan ang kanyang kuya, hinihintay siya ni Hyter. Sinabi ng huli na tatawag siya ng ambulansya, ngunit iniabot sa kanya ni Attila ang ninakaw na diamante at hinihimok siyang tumakas bago dumating ang mga pulis. Tumanggi si Hyter na umalis nang wala siya. Ngunit alam ni Attila na hindi siya mabubuhay at nais niyang iligtas ng kanyang kapatid ang kanyang sarili. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang leeg at nauwi sa paggawa ng hindi may isip. Ito winasak ni Hyter, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang tumakas. Sa susunod na eksena, ipinakilala kami sa isang kabataang babae na nagngangalang Maria. Ibinunyag niya na anak siya ng yumaong Helena Santos, na may hawak ng world record sa mahabang pagtalon. Sinanay din ni Helena ang kanyang anak na maging isang kampyon mula sa murang edad. Gayunpaman, isang araw, siya ay hindi inaasahang pumanaw, at si Maria ay kinailangan pang sanayin ang sarili mula noon. Habang si Helena ay nakatutok kay Maria, ang kanyang asawang si Ricardo ay nagsanay sa kanilang nakababatang anak na babae. Si Gabby ay nagkaroon ng amputation noong bata pa siya at naiingit sa kanyang kapatid na mukhang perpekto. Sa panahon ng ang Bionic Revolution, si Gabby ay nilagyan ng prosthetic na binti na nagpahusay sa kanyang mga kakayahan higit pa sa normal na tao. Dahil dito, nalampasan niya ang kanyang ina upang itakda ang bagong long jump record. Simula noon, bigo si Maria sa tagumpay ng kanyang kapatid. Pakiramdam niya ay hindi patas na, sa kabila ng kanyang mahirap na pagsasanay, nalampasan lamang siya ni Gabby dahil sa kanyang mga pagpapahusay sa Bionic. Samantala, sa kasalukuyan, dumating ang isang tiktik na nagngangalang Guerra kasama ang kanyang pangkat upang suriin ang katawan ni Attila. Matapos ang ilang investigasyon, natuklasan nila na si Attila ay isang kilalang boksingero. Kapag ang Bionic ay nagsimula ng revolusyon, at nasira ang kanyang karera, pinuputol niya ang kanyang braso upang makakuha ng Bionic. Gayunpaman, nang matuklasan ng mga awtoridad ang plano, itinatanggi nila ang pagpapahusay. Ito ay ipinahayag din na ang Bionic implant ay tumatakbo sa isang chip na tinatawag na NIM, na itinanim sa loob ng utak. Gumagana ang chip na ito bilang tulay sa pagitan ng utak ng gumagamit at ng kanilang prosthetic na bahagi ng katawan. Nalaman ng mga pulis na nakuha ni Attila ang chip na ito sa pamamagitan ng pagpatay sa isang Bionic na atleta. Nang maglaon, makikita natin si Hyter, na nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Siya ay nagtatag ng isang institute para itaguyod ang mga karapatan ng mga regular na atleta na walang Bionic prostheses. Sa ngayon, kumuha siya ng isang tech genius na nagngangalang Gus bilang kanyang sidekick. Iniskan ng batang lalaki ang ninakaw na mga diamante at natuklasan na ito ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa inaasahan. Si Hyter pagkatapos ay nagpasya na kailangan nilang bumuo ng kanilang Bionic na teknolohiya, tulad ng ginawa nila sa kanyang kapatid. Gayunpaman, dahil kapos sila sa pondo, nagpasya silang magsagawa muna ng panibagong heist. Si Hyter ay nangangailangan ng isang taong may kakayahan para sa misyon, at sinabi ni Gus na kilala niya ang tao. Sa sumunod na eksena, dinala ni Gus si Hyter upang makilala ang kanyang kapatid, na si Maria pala.
Nagsasanay siya sa isang abandonadong stadium nang lumapit si Gus siya at ipinakilala siya kay Hyter. Tinatalakay din niya ang anti-bionic na kilusan ni Hyter at kung paano niya sinusuportahan ang mga ordinaryong atleta na hindi patas ang pagtrato ng sistema. Gayunpaman, si Maria ay mukhang hindi masyadong interesado at umalis nang walang sinasabi. Kinabukasan, dinala ni Gus si Maria sa pasilidad ni Hyter, kung saan siya ay namamahagi ng juice sa mga atleta. Siya ay humanga sa kanyang trabaho at kalaunan ay nakipag-usap kay Hyter ng pribado. Siya ay nagsasabi sa kanya tungkol sa boxing career ng kanyang kapatid, na nasira pagkatapos ng Bionic Revolution. Ipinaliwanag niya na ang kanyang layunin ay tulungan ang mga atleta na tulad nila at maghatid ng bagong revolusyon. Sumasang-ayon din si Maria sa kanya at nagpa siya na suportahan ang kanyang layunin. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Hyter na kung makatanggap siya ng mga pagpapahusay ng Bionic, maaari siyang maging hindi mapigilan at magtakda ng isang world record. Dahil dito, malalim ang iniisip ni Maria. Makalipas ang mga araw, dumalo siya sa celebration party ni Gabby sa Bionic office, kung saan pinalakpakan siya ng lahat para sa pagsira sa world record. Si Maria ay nakaranas ng matinding selos, alam na siya ay malayo mas may kakayahan pa sa kapatid niya. Ang dalawa ay nagsimulang magtalo tungkol sa kung sino ang mas mahusay na atleta, lumilikha ng isang napaka-tense na kapaligiran. Sa huli, isang bigong Maria ang nagmura sa kanyang kapatid at biglang umalis. Kasunod nito, sumakay siya sa kanyang motorsiklo habang nakikinig ng opera music, na kanyang yumaong ina naglaro sa kanyang pagsasanay. Biglang may sumulpot na van sa kung saan at nabangga siya, nagdudulot ng aksidente. Maya-maya ay dumating ang isang ambulansya, at dinala siya sa ospital. Kinabukasan, nagising si Maria sa kama sa ospital at napansin niya si Hyter sa labas ng kwarto niya. Nandoon din ang kanyang pamilya at nag-aalala sa kanyang kalagayan. Maria noon napagtanto na ang kanyang mga binti ay pinutol, at nagsimula siyang sumigaw at umiyak. Gayunpaman, naputol ang kanyang pagkabalisa kapag nalaman niyang makakatanggap siya ng mga bionic na pagpapahusay sa lalong madaling panahon. Sa susunod na eksena, nakita natin ang name chip na itinanim sa ulo ni Maria, na may isang technician. Pinangalanang Dario na mahigpit na sinusubaybayan ang proseso. Pagkatapos ay nilagyan siya ng advanced na bionic leg, na kapansin-pansing nagpapabuti sa kanyang mga kakayahan at pagganap. Tuwang-tuwa si Maria na kaya niya sa wakas, ituloy ang kanyang pangarap na maging isang kampyon na atleta nang walang anumang hadlang. Matapos matanggap ang bionic leg, sinimulan niyang italaga ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanay ng mahabang panahon na tumalon. Gayunpaman, pinigilan siya ni Dario, na nagbabala na ang labis na aktibidad ay maaaring magdulot ng labis na stress sa name chip. Ibinunyag niya na kung ma-overload ang chip, maaari itong maging sanhi ng pagkakoma sa kanya. Sa gabi, nakikita namin sina Maria at Hyter na nag-iibigan, at sila pala ngayon ay magkarelasyon. Sa puntong ito, inihayag na ang kanyang aksidente ay binalak din para makatanggap siya ng bionic leg at tumulong sa misyon ni Hyter. Pagkatapos ay tinanong niya si Maria para magsagawa ng heist, na nagpapaliwanag na maraming pondo ang kailangan para sa kilusang kanyang pinaplano. Pumayag siya pero sa kondisyon lang ng kapatid niya si Gus ay hindi kasama sa operasyon. Walang problema dito si Hyter kaya pumayag din siya. Nang sumunod na gabi, nakita namin ang isang truck na may kargang cash na papunta sa bangko. Si Maria ay nakatayo sa gitna ng kalsada at hinampas ang truck gamit ang kanyang pinahusay na paa, na naging dahilan upang ito ay umikot at bumagsak. Dahil dito, malubhang nasugatan ang dalawang tao sa front seat. Pagkatapos ay naghagis si Maria ng isang stun grenade sa loob ng truck, na nag-udyok sa mga gwardya na lumabas. Sa sandaling ito, nagpapakita si Hyter at pumapatay ng isa sa mga gwardya, na ikinasindak ni Maria. Nagnakaw ang dalawa ng pera at dumating sa kanilang hideout. Napailing pa rin si Maria kung gaano casual na pinatay ni Hyter ang lalaki nang walang dahilan. Gayunpaman, pinapakalma niya ito, ipinaliwanag na pinatay niya ang lalaki dahil nakita niya ang mukha nito. Si Maria ay mas lalong nagalit nang mapansin niyang naroroon ang kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanya na lumayo kay Hyter, ngunit si Gus ay nananatiling hindi nabigla at ipinahayag na ang buong operasyon ay ang kanyang plano. Natututo din si Maria na ang pera ay gagamitin upang magbayad ng mga hacker kapalit ng impormasyon tungkol sa mga chip ng NIM, mga lokasyon.
Ang mga chips na ito ay gagamitin upang i-convert ang 10 regular na atleta sa bionics. Sa kabilang banda, dumating si Detective Guerra at ilang opisyal sa pinangyarihan ng heist. Ipinaalam sa kanila ng nakaligtas na gwardya na ang isa sa mga tulisan ay may bionic na binti. Si Guerra, na nagbabantay kay Hyter, ay naghihinala rin kay Maria. Siya ay napagtanto na ang kapatid na babae ng kampyon sa mundo ay nakatanggap kamakailan ng isang bionic na binti at napagpasyahan na ang kanyang mga pagpupulong kay Hyter ay hindi lamang nagkataon. Nang maglaon, bumalik si Guerra sa kanyang opisina at sinimulang imbestigahan ang aksidente ni Maria. Ang hindi kilalang tumatawag sa kalsada ay nagulat ng aksidente sa mga awtoridad. Nagulat siya upang malaman na ang tawag na natanggap nila tungkol sa pag-crash ay ginawa bago ang aksidente nangyari. Ang CCTV footage at ang tawag ay parehong nagpapakita ng magkaibang oras at mayroon na ngayong conclusive evidence si Guerra na si Maria ang nagsagawa ng aksidente. Kinabukasan, nilapitan niya si Maria at tinangka itong tanungin tungkol sa aksidente. Pero sinabi niya sa kanya na hanapin ang taong naging sanhi ng kanyang aksidente at pagkatapos ay umalis. Maya-maya, ipinakita sa kanya ni Guerra ang miyembro ng pamilya sa CCTV footage mula sa aksidente, na nagpapaliwanag na ito ay binalak. Si Ricardo ay tumangging maniwala, ngunit naghinala si Gabby sa kanyang kapatid at nagpa siya na alamin ang katotohanan. Pagkatapos, pinakinggan ni Gabby ang anonymous call recording na ibinigay ni Guerra. Pagkatapos ilang beses niya itong narinig, nakilala niya ang opera music na ginagamit ng kanyang ina na maglaro sa panahon ng pagsasanay ni Maria. Nagsimulang umiyak si Gabby nang mapagtanto niya iyon na sinadya ng kapatid niya ang kanyang aksidente para lang makuha ang mga pagpapahusay. Makalipas ang mga araw, magaganap ang pangunahing Olympic long jump competition, kasama ang magkapatid na babae nakikipagkumpetensya laban sa isa't isa. Nalampasan ni Gabby ang dati niyang record at nagtakda ng bago. Gayunpaman, si Maria ay isang napakahigpit na katunggali at madaling talunin ang kanyang kapatid sa bawat round. Pagdating ng final round, sinira niya ang world record na itinakda ng kanyang kapatid. Ginagawa nito si Gabby na sabik at nagsimula siyang magpanik. Sinusuri ni Dario ang kanyang mga antas ng NIM at binabalaan siyang huwag itulak ang mga limitasyon dahil ang paggawa nito ay maaaring maglagay sa kanya sa pagkakoma. Nakikiusap din si Maria sa kanya na huwag gawin ito, ngunit ayaw makinig ni Gabby. Sinubukan niya ang kanyang pinakamahabang pagtalon, ngunit ang kanyang NIM ay nagiging overloaded, na nagiging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Sa susunod na eksena, nagising si Gabby sa ospital at, sa kabutihang palad, nagawa niyang mabuhay. Gayunpaman, nasaktan niya ang kanyang sarili ng husto at hinding-hindi makakalaban ulit. Pagdating ng kapatid niya, inamin ni Gabby na kilala niya ang katotohanan tungkol sa aksidente. Humingi ng paumanhin si Maria, at sinabing tapos na ang lahat at hindi na makipagkumpetensya pa. Ngunit ang tugon ni Gabby ay simula pa lamang ito ng kanilang mga problema. Sa gabi, pumunta si Maria kay Hyter at ibinalita na hindi na siya nakikilahok sa kanyang misyon. Ngunit ito ay nagagalit lamang sa kanya at iginiit niya na walang pag-atres ngayon. Siya sinabi na ibinigay na sa kanila ng mga hacker ang lokasyon at petsa ng paghahatid ng mga NIM, at kailangan niyang nakawin ang mga ito para sa kanya. Kapag siya ay tumanggi muli, nagiging agresibo si Hyter sa kanya. Nagbanta si Maria na sasaktan siya gamit ang kanyang binti, kaya umatras siya at nagsimulang mag-isip ng ibang paraan para kumbinsihin siya. Kinabukasan, binuhusan ni Gus ng tubig ang kanyang kapatid, na naging sanhi ng pagkawala ng malay nito. Noong siya ay nagising, nakita niya si Hyter at ang mga tauhan nito na kinikidnap si Gabby at binugbog si Ricardo. Galit si Gus sa sitwasyon at nakiusap kay Hyter na huwag saktan ng kanyang ama dahil hindi ito bahagi ng plano. Gayunpaman, tinanggihan ni Hyter ang kanyang mga alalahanin at nagbanta na siya ay bugbugin din. Pagkatapos ay hinalikan niya si Maria at ipinangako na kung ninakaw niya ang mga NIM para sa kanya, hahayaan niya si Gabby. Dahil dito, walang choice si Maria kundi ang makipagtulungan sa kanilang plano. Kinabukasan, nakilala niya si Hyter at ang kanyang mga tauhan, na nagtuturo sa kanya na tumalon sa dalawang gusali at harangin ang NIM transfer bago ito makarating sa vault sa Bionic Office. Si Maria ay matagumpay na nagawa ang imposibleng pagtalon at nakawin ang portfolio ng NIM. Matapos makipaglaban at pumatay ng ilang gwardya,
Nakatakas siya sa gusali at nakakita ng isang tao na nakabike sa labas. Ipinapalagay niya na ito ay si Hyter at nasagasaan siya sa pagtatangkang patayin siya. Gayunpaman, siya ay natakot nang matuklasan na ang kanyang kapatid na lalaki na ngayon ay brutal na nasugatan. Humihikbi si Maria at nagtanong kung bakit niya ginawa ito, at ipinaliwanag ni Gus na pinilit siya ni Hyter. Noon lang, kay Hyter ay may lumitaw na mga lalaki sa likuran niya, at nang subukang labanan sila ni Maria, nawalan sila ng malay. Maya-maya ay nagising siya sa hideout ni Hyter at nakita niyang naroon din si Gabby. Ang mga kapatid na babae ay gaman ang loob na makita ang isa't isa, at napansin ni Maria na nakipagdeal si Hyter sa isang matandang lalaki upang ibenta ang neem chips. Napagtanto niya na hindi siya nagmamalasakit sa mga atleta, gusto lang niyang kumita. Tinawag siyang ipokrito ni Maria at inakusahan siyang minamanipula siya, tulad ng pagmamanipula niya sa kapatid niya. Gayunpaman, walang pakialam si Hyter sa kanyang paghatol at nagsimulang tumawa. Kasunod nito, hiniling niya kay Maria na lumapit at tingnan ang mga chips na ninakaw niya. Ngunit kinukuha niya ang pagkakataong sirain sila sa pamamagitan ng pagsipa sa kanila sa malita. Pagkatapos ay pinatay niya ang mga tauhan ni Hyter ng isa, habang sinasamahan din siya ni Gabby sa laban. Ang matandang lalaki na gustong bumili ng mga neem ay nagiging natakot at tumakas kasama ang kanyang mga tauhan. Mabilis na pinatay ni Maria ang lahat ng lalaking naroroon, ngunit sinaksak siya ni Hyter mula sa likod. Pagkatapos ay tinangka niyang sakalin si Gabby at mukhang aalisin niya ito. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, tumayo si Maria at binali ang kanyang likod, nasaktan siya ng husto. Basta nang papatayin na niya ito, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan, na pinipilit siyang tumakas. Kasunod nito, hinabol ni Guerra at ng mga pulis si Maria sa stadium, kung saan siya nagsasanay noon. Siya ay nahuhuli sa barbed wire habang sinusubukang tumalon dito. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Guerra na sumuko, sinasabing gusto lang niya itong tulungan. Ngunit tumanggi si Maria at tinanggal ang kanyang binti ang barbed wire, dahilan para mahulog siya mula sa itaas. Nakaligtas siya sa epekto, ngunit nasaktan ng husto. Sa kaguluhang ito, naiwan saglit si Gabby kaya nagnakaw siya ng isang kotse at lumapit sa kapatid niya. Nagmaneho ang dalawa bago pa sila mahuli ng mga pulis. Lumipat ang eksena sa pagkalipas ng 6 na buwan, nang hindi pa rin nahanap ng mga pulis ang magkapatid. Ito lumalabas na lumipat sila sa isang rural na lugar ng Brazil at nagtayo ng pasilidad ng pagsasanay sa pangalan ng kanilang ina. Sinasanay nila ang mga batang may kapansanan sa pag-asang balang araw ay gagawin nila ito maging mga atleta. Isang gabi, binisita sila ni Dario at inabutan sila ng isang pares ng bionic legs. Kailan tinanong niya kung paano nila balak suportahan ang kanilang bagong proyekto, tumugon sila na mayroon silang plano. Sa huling eksena, nakipagkita sina Maria at Gabby sa dealer na sinadya ni Hyter upang ibenta ang mga neem. Sinabi sa kanya ng mga kapatid na babae na hindi niya kailangan ng hukbo bionics, 3 lang sila. Naguguluhan ang matanda dahil tanging ang nakikita niya 2 babae at nagtataka kung sino ang pangatlo. Sa sandaling ito, tinawag nila si Gus, na ngayon nilagyan ng mga bionic na pagpapahusay sa kabuuan at ito ay half-cyborg. Sinusubukan ng mga tauhan ng dealer na labanan siya, ngunit napakalakas ni Gus na maasahan niya ang mga susunod na galaw ng kanyang mga kalaban. Madali niyang natalo ang mga ito, at ang impressed dealer ay sumang-ayon na makipag-deal sa magkapatid. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!